Okay? So sa akin, ganun lang din ginawa ko. Pero alam nyo, kahit nakuha ko na agad yung success, ang ginawa sa akin ng Panginoon, binigyan ako ng malaking problem. Binigyan niya ako ng problema. So, pick na ng karir ko, pamomentum na tayo, papasok na tayo sa international top earner. Um, ito yung gusto kong ito yung gusto ko na sabihin sa inyo na ayaw kong gawin nyo. Yung lumaki yung ulo nyo. Eh, so nakita niyo yung karir ko, tuloy-tuloy paangat. Kaso nga lang, nung lumaki yung ulo ko, may yumabang ako, nilagay ko sa ulo ko yung resulta ko, na akala ko sobrang ko ng successful, lalong-lalo nakuha ko yung first car ko. Alam niyo yung GGSS, gwapong-gwapo sa sarili. Yabang-yabang ko talaga kasi lahat ng mga hindi naniwala, 'di ba? Binubuksan ko pa yung bintana. Ay, lakad-lakad ka tuloy, 'di ba? Ganun yung naging ano ko dati. Na sobra kong pinagsisisihan hanggang ngayon. Pag lumaki talaga ulo mo, mabigat. Parang ganito. Ang hirap dalhin. So, tuloy-tuloy yung problema ko. Okay, 'di ba may momentum pataas? Meron din momentum pababa. It's because of my family, napilitan po ako na mag-abroad. Eh, sorry medyo umano sa akin. Kahit sobrang tagal na, every time nakikita ko tong picture na to, lahat ng OFW dito for sure makaka-relate kayo. Hindi madali bilang OFW kapag nandiyan ka sa lugar ng departure area. Kaba, lungkot, ba, takot, kasi hindi mo alam pupunta mo. November 14, 2016, tandang-tanda ako kung kailan ako umalis. Lahat ng OFW na nakikinig sa akin, for sure, agree kayo sa akin. Ako tanda ko. Malamang tandaan nyo rin kung kayo umalis. Kahit hindi na yung taon eh. Kahit hindi na yung exact date eh. Basta tandaan nyo kung kailan kayo umalis. Pero bilang OFW, alam natin kung kailan tayo umalis, pero hindi natin alam kung kailan tayo uuwi. Tama ba? So buti na lang, nakakatin ng mga training, buti na lang, dala-dala ko itong training ng TOPS kasi ito yung baon ko. Okay? Pero sa mga nandito OFW, alam ko mahirap. Some of you, sinabi sa sarili, 2 years lang, 5 years lang, 10 years lang. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Okay? Sa departure area, kumaga parang yan yung papasok ng impyerno na Sorry for my example, pero ito yung pinaka-best example. Para kang binabaon sa lupa, tas nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay na iniiwan mo unti-unti. Yan yung feeling ng mga OFW dyan sa departure area. Yan ang hindi pinakamasarap na lugar sa airport. Naiiwan mo yung anak mo, magpapaalam ka sa pamilya mo, nang walang kasiguraduhan kung kailan ka babalik. Nakikita mo yung mga lungkot nila, nakikita mo yung mga iyak nila, naalala mo sila. Sobrang nakakalungkot. Yan yung naramdaman ko. And sa atin, mga kabayan, buti na lang may mga kaibigan tayo, may mga kamag-anak tayo sa ibang bansa, may mga nag-guide sa atin. Buti na lang, umatin tayo ng mga training. Okay. Ako sa buhay ko, ang pinakamahirap na challenges na napagdaanan ko is yung nagmamaskot ako. Siyempre, mga Pilipino, mababa ang tingin sa atin, ng mga boss natin na ibang lahi. Ang ganda ng contract kasi receptionist ako, okay ang offer. Pero along the way, habang tumatagal, naging all around. Naging receptionist ako. Pag nagkamali ako ng calls, pinapagalitan ako, minumura ako. Tapos, pinaikot na kami. Nilagay ako sa restaurant. Pinaglilinis ako ng kitchen. Pinagugas ako ng plato. Tapos nilagay ako sa harap na naman. Pinagbenta ako ng cotton candy. Pinagbenta ako ng lobo.
Pinagbenta ako ng kung ano-ano. Hindi ko matanggap dyan yung pinaglilinis pa kami ng banyo. Yung, alam mo, hindi ko malilimutan yun, yung bawal sa amin mag-gloves, lilinisin mo yung kubeta. Tang ina. Okay, tang ina talaga. Sobrang hirap yun. Na yung pride mo nilulunok mo, it's because of your family. Sobrang hirap nun. Pinakamahirap yung pinagmaskot kami, pinapadala kami sa iba't ibang mall. Okay lang sa mall kasi malamig. Pero sa loob, alam nyo, umiiyak ako. Nagbebenta ako ng lobo, pinapasayaw kami, ini-entertain namin yung mga bata. Nakikita namin yung mga ibang lahi, sobrang saya nila, kasama nila yung pamilya nila. Pero bakit ganun? Yung pamilya ko hindi ko kasama. Tourism management graduate ako. Flight attendant sana ako, pero pinagpalit ko sa negosyo natin. Yun yung hindi ko matanggap, kaya umiiyak ako. Sabi ko, Lord, grabe. Nasa taas ako, binaksak mo ako. Bakit ganun? Bakit ang hirap? Bakit nilayo mo pa ako sa pamilya ko? So, ang ginawa ko, pumupunta ako sa simbahan, kada umuwi ako, isa lang po pinagdasal ko sa Panginoon that time. Sabi ko, Panginoon, ibalik niyo po ako. Kung para sa negosyo ko, sa Red Lions, ibalik niyo ako. Yun yung lagi kong pinagdadasal, tandang-tanda ko yun hanggang ngayon. Kasi gabi-gabi po yun bago ako umuwi. Dahil wala akong pera, ang ginagawa ko, naglalakad ako pa uwi. Para lang may mapadala ako sa pamilya ko. Kasi hindi nila alam yung sitwasyon ko, sa totoo lang. Ang alam nila, okay ako sa trabaho ko. Okay? Hanggang ngayon, bit ko yung ganun. Pag may problema ako, hindi ko sineshare sa iba, dinadala ko yun. Kasi ayoko maging pabigat sa iba. Sa lahat na nandito, lagi ko sinasabi, naniniwala ako lahat ng bagay may rason. Malamang, miss na miss nyo na yung pamilya nyo. Malamang, gustong-gusto nyo na makauwi. Malamang, gustong-gusto nyo na gawin to, magkaresulta para sa deepest way nyo. Seryosohin nyo. Alamin nyo yung deepest way nyo talaga. Para sa kanila ba talaga kung bakit nyo ginagawa? Kasi kung para sa kanila talaga, walang rason para hindi mo gawin. Kung para sa deepest way nyo talaga, walang ibang rason para maging tamad ka. Walang ibang rason para magbubabagal-bagal ka. Walang ibang rason para pumetiks ka. Walang ibang rason. Kung masaya ka sa buhay mo, pues yung pamilya mo hindi masaya sa resulta nyo ngayon. Guys, gising. Guys, gawin natin to. Kahit noodles at itlog food OFW, hindi sinasabi sa family basta may padala. Diba? Relate. Kung ako nga isang taon hindi ko kinaya, what more yung mga nandito na kasama natin sa Zoom, 2 taon, 5 taon, 10 taon. Kami nandito para tumulong sa inyo. Ang gawin nyo lang, magpatulong lang kayo. Kasi yung pinalangin ko sa Panginoon, gawin niya akong instrumento para makatulong sa ibang tao. Alam nyo, tinupad niya yun. Humingi ako sa kanya ng sign. Di ba nasa negosyo na ako? Nawala ako? Kasi nga 16 hours, 18 hours ang duty ko. Tapos ang pinakamahirap, alam niyo yung shifting, yung palitan, pang umaga ka ngayon, bukas pang gabi ka. Ganun yung trabaho na pasukan ko. Kaya grabe, sobrang hirap. Hindi ko nagawa yung negosyo. Buti na lang yung binigay sa akin sign ng Panginoon. Nagkita kami ni Mentor Dayan, ni Mentor Warren sa Dubai Mall. Pinakamalaking mall sa Dubai. Accidentally, walang kaplano-plano. Nagkita kami sa Dubai Mall. Pero hindi ko sinabi sa kanila yung nangyayari sa akin. Okay? So, nilibre na lang ako sa Burj Khalifa. Ito yung nagbago ng buhay ko. Pakinggan yung mabuti tong kwento na to.
Again, ako yung tao na pag may problema, challenges, hindi ko kinikwento sa iba. Kahit nga yung mga challenges ko ngayon, hindi ko kinikwento sa iba. Kinikimkim ko yun. Kasi breadwinner ako ng family. Since then, kailangan maging matatag ako. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa iba. Kaya kahit nagkita kami, hindi ako nag-open up. Pero yun yung binigay sa akin na sign ng Panginoon. Rian, ito na yung tulong na binibigay ko sa'yo. Nilibre ako nila Mentor Warren, nila Mentor Dayan sa Burj Khalifa, yung pinakamataas na building sa buong mundo. Alam mo yung natatandaan ko hanggang ngayon, sabi ni Mentor Warren, grabe Mino, nandito tayo sa taas, encode lang, ha? Ang sarap sa feeling pag nasa taas. So sa loob-loob ko, masarap talaga sa feeling pag nasa taas. Kaso, nasa baba ako ngayon. So buti na lang, nakaalis ako dun sa first job ko, dinimanda ko yung amo ko, nilabang ko yung karapatan ko, kahit na sobrang hirap, kahit na naging illegal ako doon kasi nga hindi ko natapos yung kontra ko. Buti na lang napasok ako sa isang real estate company. So ako yung, dahil nga illegal ako, hindi ako pwede mag-front. Ako yung humaharap sa computer, ako yung nag-upload ng mga properties. Dito ko unti-unti binalikan at minaster yung social media, digital marketing, Facebook marketing, kasi gigil na ako makauwi. Tapos yung last exit ko, dahil nga ako tourist lang yung aking visa. Yung last exit ko, alam niyo mga ka-RGS, ito na yung talagang pinakamahirap na naranasan ko sa buhay ko. Isang linggo, na-stuck ako sa airport. Walang ligo, ba? Sobrang hirap, hindi ako makalabas. Akala ko made-deport na ako kasi ayaw lumabas ng visa ko. Nakita ni Mentor Dayan yung post ko na yan, may message siya ako. Kinamusta niya ako, ganyan, ganyan. Hanggang sa nag-open na ako. Hanggang siya na mismo sabi ko, Rian, gawin natin, katawin natin, balik ka. Okay? So nakinig ako, and ako po yung nakikita nyo sa video, okay, pag opening, yung mga OFW, ako po yun, na gustong gusto ko na umuwi ng Pilipinas, gusto ko na mayakap yung pamilya ko. So nakita ko yung sarili ko, hindi ako pang ganito. Nakita ko yung sarili ko, hindi ako para dito. Pinangako ko sarili ko na hindi ako papayag na hanggang dito ako. Sana kayo din. And binigay sa akin breakthrough na nagkaroon ako ng market ulit. Um, Hindi ko akalain pati yung passion ko na ano ko sa ibang bansa. Ito yung huling laban ko, yung huling pageant ko. Ako po yung brand ambassador ng OFW community sa Abu Dhabi, UAE. Nanalo tayo bilang 2017 Ginoong Kabayan na sabi ko ito na yung breakthrough ko. Okay, so nakilala tayo, nakakuha tayo ng mga business partner, ng mga OFW, and tuloy-tuloy hanggang sa ito na yung nakapag-for good sa akin sa Pilipinas. Okay, humato kami nila Mentor Warren sa Dubai, sa UAE. Ayan, yung mga katrabaho ko, rinuha ko sila. Okay, binalikan ko yung negosyo, walang imposible talaga. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, dahil tuloy-tuloy yung resulta ko, yung ating presidente ng ating kumpanya, si Boss William Barbo, innovation is the game. Kapag hindi ka nag-adapt sa pagbabago, mapag-iwanan ka. Ito yung first message niya sa akin. Pwede ka mag-conduct ng online marketing training sa office. Ito yung first poster ko. Kinikip ko talaga to. Kasi sobrang memorable sa akin to. Hindi ko akalain na from simpleng tao, hirap na hirap sa UAE, walang makain, naglalakad pa uwi, pinagkatiwalaan ng ating kumpanya, maging trainer ng buong kumpanya, April 17, 2018. Ibig sabihin, 6 years na ngayon. So, syempre, tinuruan ko buong Bataan, dyan ako nagsimula. Kasi ako yung tao na hindi ako nakakalimot kung saan ako nagsimula. Okay? Pinadala ako ng Davao, ng Cebu, Laguna, Olongapo, Manila, Manila ulit, di ba? Manila, BGC, di ba? At marami pang iba. So ito yung last training namin ng face-to-face before the pandemic. Nasama ako sa e-commerce trainer, kami nagtuturo ng e-commerce. Nasama ako sa samahan ng mga digital mentors, kami nila Coach Edison, Coach Renel, Coach Joseph, Mentor Butchtan, syempre Mentor Warren. Kami nagturo sa buong kumpanya
nung sobrang naliligaw yung mga distributor natin na hindi makasabay, it's because of the pandemic. Ito lang yung lagi kong pinapakita sa kanila. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Mga ka-RGS, napakaswerte nyo kasi nandito na kayo. Mga ka-RGS, napakaswerte nyo kasi nandito na kayo sa tamang sistema, tamang programa, tamang kumpanya, tamang grupo. Ang gagawin nyo lang, hahatawin nyo lang. Yung tinuturo namin, paano kami magkaroon ng sales online. At the same time, paano namin kino-convert yung mga business partner namin. Okay? Paano namin kino-convert yung mga customers namin into business partner. Last week, nag-consume ako ng worth 800,000 worth of products. It's because of the e-commerce lang. Okay? Dati pa man, tayo na po yung pinaka-laging namamayagpag pagdating sa e-commerce. Okay? Ang sales ko, group sales, pati personal sales ko, monthly, 2 million, 3 million. Pag samasamahin nyo na yung sales nila Chris Matakot, nila Joshua, lahat yan, ang buong grupo ko. Konti lang yung aking grupo, pero ang katumbas ng aking grupo is pang 10,000 distributor. Okay, kaya nakukuha natin mga travel incentive. 5 slot tayo sa Hong Kong, 5 slot tayo sa Taiwan, 2 slot tayo sa Bali, Indonesia. Tapos tayo po ang kauna-unahan na pinaka nakakuha ng pinakamataas na award sa buong kumpanya, pinakamataas na sales, Blue Diamond Executive. Kaya tayo po ang kauna-unahang kumita ng milyon ng pandemic. Ngayon, paano nagawa yan? Okay? So, simula nung natuto ko na hindi na lumaki ulo ko, simula nung natuto ko na hindi na ilagay sa ulo ko yung resulta ko, gumawa ako ng opisina dito sa Bataan. Okay, tinuro ko yan sa mga downlines ko, tinuro ko sa buong estudyante ko. Tapos, unti-unti, nakuha ko yung pangarap ko na negosyo, digital printing services. Tapos, pinarenovate ko siya. Okay, nagkaroon ako ng tinatawag na photo studio. Okay, sobrang kilala to sa Bataan. Kung alam niyo yung self-portrait, so pwedeng walang photographer, merong photographer, pwedeng pwede. Tapos unti-unti, kinukuha ko na yung pangarap namin na dream house, okay? So this year, and dahil sa negosyo natin sa RGS X4, ito kung titignan nyo, dahil sa tagal ko hindi nag-training ng ganito, ito yung lumang PowerPoint. So ang sales ko dyan, income ko yan, 5.7 million. Kanina, bago ako mag-training, sa totoo lang, meron akong challenges, meron akong pagsubok na pinagdadaanan ngayon sa pamilya. Kasi nga, medyo alanganin yung pagbubuntis ni Mrs. So, natatakot talaga ako. Pero sa sobrang tinitignan ko yung problema, nalimutan ko rin tignan yung pinaka-blessing. Kanina, tinignan ko yung account ko kasi ina-update ko nga yung PowerPoint. So ang total in-income na pala natin sa e-commerce pa lang, wala pa yung binary, wala pa yung unilevel, wala pa yung profit sharing, wala pa yung training fee ko, okay? So 10 milyon. So para patunay, para transparent, ito yun. Yan, alam nito na may mga Uno Shop. So yan yung account yung username ko, yung Rayan Premier. Yung mga kulay blue, yan yung order number. Tapos sa baba, yung 10 million. So ito yung future nyo kapag ginawa nyo to. Kaya walang reason para hindi kayo magtagumpay, walang reason para hindi nyo gawin to. Okay? Kung ano nangyayari sa amin, bilis ako na lang to kasi gusto ko dun sa mismong topic na eh. Tapos ang pinakamasarap, nakasama kami sa mga travel incentive. Ang pinakamasarap na travel incentive na binigay sa amin ng company is yung Balisin. Okay? Nakatipid kami dito ng 7 million. Sa mga di nakakalam kung ano yung Balisin, yan yung mahal na lugar puntahan dito sa Pilipinas. Okay? Parang dalawa yan, Amampulo tsaka Balisin. Diyan po kinakasal yung mga kilalang mga artista, mga politicians, okay? Ngayon, kung bakit kami nakatipid ng 7 million? Kasi nga, nilibre lang kami ng company. Membership para makapasok dyan. Okay? So, hindi lang tayo 1 slot, kundi 2 slot ang sinave natin dyan. So, ibig sabihin, hindi lang 7 million ang save ko, kundi 14 million. Di ba? Ganon kaganda yung binigay sa atin ng kumpanya. Okay? So, sobrang mahal na mahal ko yung asawa ko, pati yung pamilya ko. Tapos, mahilig kami mag-travel. Okay? Hindi ko na sinama dito lahat. Okay, ito. Sabi nung pasensya na sa sobrang gusto kong daming ilagay. Ang dami ko tuloy PowerPoint pero ang dami ko pang hindi nilagay. Pero ito, kung yung bakit ko nilagay lahat yon, gusto ko makuha nyo to.
Okay, okay pa ba kayo? Ready pa ba? Kayang-kaya pa ba? Okay. Pag tinapos nyo to, makukuha nyo yung regalo nyo. Sabi ko sa inyo, 10 oras tayo. Kasi mix to. Sinama ko na pati leadership training. Para yung training na makukuha nyo sa akin, pati kaapu-apuhan nyo, magamit nyo to. Okay? So, paano namin nagawa? Consistent lang. Kahit na hindi ako nag-ingay sa online, di ba? Kahit na nanahimik ako, kahit nag-family time ako, simple lang kung paano ko siya na consistent hanggang ngayon. Sayang nga, last time di tayo nakapasok ng awarding kasi meron ako hindi na-maintain na account. Pero ngayon, abangan nyo. Okay? Paano ko nagawa? It's because of the three commitments. Isulat nyo to. Isulat nyo to. Okay? Number one, alamin nyo yung ABCs to success. Mabilis na lang to. ABCs to success. Number one is A. Ano yung A? Attitude. Marami sa atin, nung pinakita ko yung resulta, wow, grabe. From up, binaba si coach, naging OFW, problema, challenges, tuloy-tuloy, tapos inap ulit. Gusto ko yon. Pero again, nasa taas ako, binaba ako ng Panginoon, kaya ako siya nabalik kasi okay ang attitude ko. So kayo ngayon, dapat okay din yung attitude nyo. Ano yung okay dapat sa attitude? Number one, dapat okay ang attitude nyo pag training, training. Yan, sulat, sulat, sulat. Pag training, training. Pag hataw, hataw. Pag training, training. Pag hataw, hataw. No distraction at all. Ako kahit tanongin niyo yung pamilya ko, kahit yung misis ko na lang, huwag kayo lumayo. Dahil kilala niyo yung attitude ko, pag training, training talaga. Okay? Unless na lang talaga kung kailangan ako ng misis ko kasi right now buntis siya. Syempre, parang last time nagutom. Sabi ko sa mga students ko, alam niyo naman ang misis pagbuntis, pag nagutom, di ba hindi pwedeng ano yun. Balikan ko kayo. Nagagawa ko na yon kasi syempre family first ako. Okay? Pero pag training talaga training. Pag hataw-hataw. Ang mali kasi ng iba, habang nagte-training, humahataw. Ang ginagawa ng iba, habang humahataw, nagte-training. Mali. Coach, alam mo naman, part-timer ako. Gusto ko sana habang humahataw, nagte-training na rin ako para sabay, para save yung time ko. Alam mo naman, coach, di ba? Part-timer ako. Yung part-timer kasi minsan, sorry for the term pag wala kayong system, excuse siya. Kaya nga kami nandito para bigyan kayo ng programa, bigyan kayo ng sistema. Okay? Huwag kayong mag-alala, nandito na ulit ako sa Red Lions. I-share ko sa inyo paano maging 24/7 talaga yung business natin. Para wala na tayong maririnig na, Coach, part-time kasi ako eh. Para imbis na yung oras ng paghataw nyo, okay, yung free time nyo, hinahataw nyo pa, yung magiging free time nyo na lang, kwentuhan na lang para sa mga business partner nyo. Multitasking attitude. Sa totoo lang, napakaganda ng multitasking attitude. Tama po yan, Sir Vic. Okay, yan din yung pananaw ko dati. Pero, meron tinatawag na focus eh. May tinatawag na ultra focus. May tinatawag na best result pag naka-focus. Okay, walang masama dyan sa multitasking kasi ngayon, may manual process pa eh. Pero huwag kayong mag-alala, pag tuloy-tuloy na tong negosyo natin at gagawin na natin 24/7, promise ko sa inyo, hindi nyo na siya mapagsasabay-sabay, mas makakapag-focus kayo. Again, number one, attitude, pag-training, training, paghataw-hataw. Pangatlo, okay, golden rule. Yan. Huwag nyo kakalimutan to. Golden rule. Okay? Yes, mentor. Yes, mentor. Pag sinabi sa'yo na ganito gawin mo, yes, mentor.
Pag sinend sa'yo link, attend training, yes, mentor. Okay? Pag sinabi activity, yes, mentor. Pag sinabi prospecting, yes, mentor. Pag sinabing magdagdag ng accounts, magdagdag ng store, yes, mentor. No doubt, no question at all. Bakit? Ang mentor mo, yan yung magulang mo. Hindi ka dadalhin yan sa kapahamakan. Kung ikaw yung attitude mo, utak downline. Ayan. Alam mo yung utak downline? Kaya lang naman ako pinapahatong nito para magka-resulta siya. Kaya lang naman ako pinagdadagdag ng store nito para kumita na naman siya. Kaya lang naman ako pinagte-training na to. Siyempre, pag natuto ako, pag nag-activity ako, magkakaresulta si upline. Alam mo, tawag sa'yo, utak downline. Alam mo, ang tawag pa sa'yo na isa pa, sorry for the term ha, ang tawag sa'yo, bugok. Alam mo bakit bugok? Kasi, pumataw ka, may kumikita talagang ibang tao. Diba company natin kumikita? Supplier natin kumikita? Manufacturer natin kumikita? Bakit nung humahataw ka, ang tinitignan mo, resulta ng mentor mo? Dapat ang tignan mo, resulta mo pababa, ang tulungan mo pababa. Eh, hindi mo titignan pataas. Kung ang attitude mo ganun pa rin, mahihirapan ka maging successful. Kasi whether you like it or not, basta may maglalabas ka ng pera, maglalabas ka ng effort, may kumikitang iba. Di, di ba ganyan din naman sa employment? Di ba ganyan din naman sa boss? Pag kumikilos ka, kumikita siya ng milyon-milyon, pero ang binibigay sa'yo, barya-barya. Di ba pag namamasahe ka, pag naglabas ka ng pera, may kumikitang iba? Pag kumakain ka sa restaurant, pag naglabas ka ng pera, kumikita ka? Pero bakit nung pinag-activity ka ng mentor mo, ayaw mo makinig kasi ang mindset mo, kikita si mentor. Eh paano yun kung ganun mindset mo? So ibig sabihin, di ka na rin mag-activity. Di ba? Kung ganun mindset mo, ibig sabihin, hindi ka nakahataw. Hindi po kita pinapatamaan na yung kasunod mo mag-comment sa Zoom. So, so safe ka, safe. Yan. Alam mo safe ka kung okay yung attitude mo, nakikinig ka sa mentor mo, di ba? Sabi siguro ni Coach Rian, ay sabi siguro ng iba, ayos tong coach na to. Pagkatas kami pagalitan, biglang magpapatawa. Ganun talaga ako. Kasi ayoko gawin yung personal. Walang personalan. Ito, trabaho lang namin. Kasi nga, sa una pa lang, sabi nyo, diretsahan. Sa una pa lang, sinabi ko sa inyo, gagawin ko to kasi pinagkatiwalaan nyo kami. Ayoko sayangin ng oras ko. Dapat, dapat nasa kwarto lang ako, akap-akap ko yung misis ko, tinitignan namin yung anak namin. Ganun yung ginagawa ko tuwing gabi. Pero bakit ako nag-effort dito kahit wala akong bayad? Di ba? Ba't ako nag-e-effort dito kahit wala akong mapapala? Ba't ako nag-e-effort dito? Kasi hindi ko tinitignan yung nilalabas kong effort, hindi ko binilalabas yung nilalabas kong time. Ang ang tinitignan ko yung mga naniniwala, 'di ba? Dahil sa training na to magbabago yung resulta nila. Kaya nga ginawa ko yung training ngayon, mix, mind setting, skill setting, tapos workshop. Mamaya after nito, may papagawa ko sa inyo para mamaya pagtulog nyo, kumikita na gumagalaw yung account nyo kahit tulog kayo. Sa inyo may ganun? Real talk ba? Real talk? Again, hindi ko pinapatamaan ko. Pero kung ikaw tinatamaan, tanggapin mo. Kasi para sa iyo 'yan. Pero kung feeling mo hindi para sa iyo 'yan, wag mo tanggapin. Ganun lang 'yun. Kaysa sumama pa yung loob mo sa akin. Buisit to kanina pa ako pinapatamaan di ba? Siguro minessage to ng upline ko. Teka nga lang, i-message ko yung upline ko. Upline, siguro chinat mo si Coach Rian, no? Siguro sinabi mo patamaan ako, no?
Dahil sa Red Lions, sa una pa lang, okay na yung attitude. Di ba? Nilalaliman ko lang kasi whether you like it or not, kahit pag-aralan mo lahat ng skills, kahit gumaling ka pa, kahit kay Coach Leah gumaling ka, kahit kay Coach Kester gumaling ka, di ba? Kahit kila Coach John Mark gumaling ka, kahit kila Coach Bea, kila Coach Kirk, kila Coach Claire, di ba? Sa lahat ng mga leaders, kahit nga ikaw yung pinakamalakas ng kumita sa buong company natin, alam mo, kung pangit attitude mo, kung palpak, wala ka mararating. Ganun lang siya kasimple. Di ba? Ganun lang siya kadali. O, pinakala sa attitude, empty glass. Empty glass attitude. Anong empty glass? Dapat, pag umaating kayo dito, dapat dala-dala nyo lagi notebook para hindi nakaiipon dito yung learnings. O ngayon, nakaating kayo. Di ba? Some of you, inaantok na kasi hindi nyo na malayan, alas 4 na madaling araw. Yung iba sa inyo na, hala, hala, may pasok pa bukas. Tapos biglang na-realize, ay, Sabado nga pala. Masyado kang nervyoso. Alas 4, di ba? Kaya pala ko, inaantok na ako. Alam mo yun, huwag ka mag-alala, naiintindihan ko kayo. Hindi nyo maaalis sa, ano yan, sa dugo nyo yan. Kasi nga, syempre, for example, last week ka lang na-imbitahan dito sa RGS. 21 years ka nang abroad. O, pagod na pagod ka na. Gantong oras, pahinga mo na. Kaya hindi kita masisi. Kasi hindi pwede yan eh. Hindi pwedeng baguhin yan. Kaya nga ako, syempre, sa tagal ko nagtuturo, kaya gumagawa ako ng mga ganito. Pansinin niyo, seryoso ko, biglang bibilisan, biglang babagal, biglang papagalitan ko, tapos biglang papatawanin. Kasi, ano yan, pinag-aaralan yan bilang trainer. Imagine nyo, kung boring ako mag-training, baka mamaya, hindi nyo na namalayan, 3 oras na tayo nag-training dito. Makakala nyo, 30 minutes pa lang tayo. Di ba? So, pinag-aaralan yan. O, ngayon, ito na. Pag-ating kayo ng training, dapat may notebook lagi. So, dyan nyo ilalagay yung learnings, hindi dito. Hindi lang sa utak. Kasi pag nilagay nyo sa utak yan, hindi naman computer yan na may memory, may gig. Di ba? Ang utak ng tao may capacity. So dapat, lahat ng mga training nasa notebook para pag nalimutan mo, balikan mo lang. Tapos pag aating ka ng training, dapat empty glass ka. Baga, parang baso. Aating ka ng training, meron kang baso, di ba? Walang laman para pag nagsalin yung trainer ng learning, marami kang makukuha. Eh what if umating ka ng training, punong-puno yung baso mo? Ano mangyayari sa'yo? Mababasa ka. Masasayang lang yung oras mo. Di ba? Tatapon lang yung learning, tatapon lang yung tubig. Kaya dapat yung attitude mo, laging empty cup. Ito tandaan nyo. A-K-N, A-K-N-Y. A-K-N-Y. Yan, spam natin. A-K-N-Y. Alam niyo yan? Acne. Alam ko na yan. Coach, alam ko na yan. Tinuro mo na yan. Alam ko na yan, coach. Narinig ko na yan, coach. Alam ko na yan. Tinuro na ng upline ko yan. Alam ko na yan, coach. Alam ko na yan. Paulit-ulit na lang, coach. Paulit-ulit. Alam ko na yan. Alam mo, kung lagi mo paulit-ulit sinasabi mo sa sarili yan, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Alam mo kung, gusto nyo real talk? Alam ko na yan. Kung sino ang acne dito, kami yon. Paano kami naging acne? Yung mga mentor nyo, yung mga coaches nyo, paulit-ulit namin tinuturo. Paulit-ulit namin inaaral. Paulit-ulit namin sinasabi. Kung acne kayo, mas acne kami. Kung nagsasawa kayo, nagsasawa kami lalo. Nagigets niyo ako? Pero bakit kami, kahit ito, yung trainer na alam ko ito, kahit walang PowerPoint, kahit nakapikit ako, kaya ko ituro. Pero bakit ganito pa rin kami kagigil i-deliver? Kasi pag binabaksak namin to, ang iniisip namin yung mga bago. Hindi naman para sa akin to eh. Okay, kaya ako nga gagawin to para sa mga bago eh.
Parang kayo, hindi ko naman kayo downline eh. Kahit itodo ko tong training na to, kahit humataw kayo at magkaroon kayo ng resulta, wala naman akong kikitain eh. Pero bakit ko ginagawa to? It's because of you. Kaya kung sino yung acne, kami yun. Kaya dapat, kapag narinig mo na, ulit-ulitin mo lang, i-absorb. Kasi, isang beses, dalawang beses, pag sinabi mo na agad, ay, alam ko na yun, hindi natatanggapin. Di ba? Tsaka kung talagang alam mo na yan, dapat ikaw na nagsasalita dito. Yun yun. Kung totoong acne ka, dapat ikaw na nagsasalita. Ayos, ayos. Tsaka bonus pa sa ibang attitude, wag na kayong tumingin ng ibang sistema ng iba, wag na kayong tumingin ng ibang opportunity, wag na kayong tumingin ng ibang kumpanya. Okay? Tandaan nyo, ulitin ko, paulit-ulit, may reason ba't kayo nandito. Tsaka kung di kayo magpo-focus dito, maliligaw lang kayo. Basahin nga natin sabay-sabay to. Dalawa na yan, parang wala na kayong pagpilian. Dalawa na yan, baka mamili ka pa. Okay? Bala ka kung left or right yung babasahin mo. Sige, sabay-sabay tayo. I-comment mo na lang dyan. Wala po akong other company, sabi ni Celso. Diba? Tsaka kung titingin kayo ng ibang kumpanya, lilipat kayo ng ibang kumpanya, titingin kayo ng ibang opportunity, tandaan nyo, ganun din yun. Gagawin nyo rin kung anong ginagawa nyo dito. Kayo din nagpagod. Kung acne ka dito, malamang acne ka rin doon. Ah, ito pa, teka, teka, teka. Ito maganda, ito maganda. Makinig kayo, mabuti makinig. Buti na naalala ko to. Ito yung paborito kong sabihin. Okay? Marami ba kayong kakilala naghahanap ng perfectong opportunity? Marami ba kayong kakilala naghahanap ng perfectong sistema? Marami ba kayong kakilala naghahanap ng perfectong kumpanya? Diba? Di ba marami tayong kakilalang ganyan, lalong-lalo yung mga ini-invite natin, di ba? Yung mga negative daw, di ba? Yung mga ayaw sa atin, di ba? Tama? Marami, marami, meron. Okay? Ako na mismo nagsasabi, okay? For example, kayo, hindi ko kayo kilala, baka umating kayo ng training kasi baka bukas wala kayo dito. Di natin alam. Baka iba sa inyo, nag-i-espiya lang, baka kumukuha lang ng sistema. Di natin alam. Pero, ito yung bibitawan ko sa inyong salita. Kung naghahanap kayo ng perpektong kumpanya, kung naghahanap kayo ng perpektong opportunity, kung naghahanap kayo ng perpektong sistema, kung naghahanap kayo ng perpektong mentor, coaches, actually, wala pong ganun. Tsaka kung meron mang perpekto, kapag lumipat ka doon, alam mo, hindi, kung perpekto yon at lumipat ka, alam mo ano mangyayari? Hindi na siya perpekto. Alam niyo bakit? Kung perpekto man yun at lumipat ka, hindi na siya perpekto, ang sagot, kaya siya hindi na siya perpekto kasi nandun ka. Tama, tama, tama. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Hindi na perfecto yun kasi lumipat ka na, nandun ka na. Kasi bugo ka dito eh. Hindi mo ginalingan dito eh. Tatanga-tanga ka dito eh. Gunggong ka dito eh. Bubugog-bugog ka dito eh. Nung lumipat ka sa perfectong kumpanya, hindi na sila perfecto kasi nandun ka na eh. At least dito sa RGS, tanggap ka namin kahit hindi ka perfecto. Ayos ba? Ayos? Sulit ba? Sulit? Sulit ba yung binayad nyo na 50 mil? Hmm? Tawa-tawa kayo dyan. Ganyan binabayad sa akin, 50 mil. Diba? Okay, per head. Oh, imagine nyo, ilang kayo dito? 120. Yung gantong training, 50 mil. Mag-compute tayo. 50,000 times 120 person. Imagine nyo, 6 million ang nawala sa akin. Tapos, feeling mo, perfecto ka. Di ba? Oh, ito yung pangako natin sa sarili natin. Good attitude, good result. Yan. Good attitude, good result. Attitude is a little thing that makes a big difference. Yung pusa nga, ang tingin sa sarili niya, leon.
Samantalang tayo, Red Lions, ang tingin mo sa sarili mo, tupa. Hindi ko po kaya yan, di ba? O, belief. O, parang ito, yung pusa. Okay yung attitude niya. Bakit? Naniniwala kasi siya. Top 3 na paniniwalaan nyo sa gantong industriya. Number 1, kumpanya. Si Mentor Dayan na nagsabi. Kanina, 17 years. Sa mga hindi nakakalam, si Mentor Dayan, dating general manager ng kumpanya natin. So, ibig sabihin, siya yung isa sa nakakaalam kung gaano ka-stable yung kumpanya natin. Ayan na, baka hindi nyo alam. Ako na mismo nagsabi. Okay? Pangalawa, company, hindi natin titiyap kasi 17 years na. Ang isang kumpanya na tumagal ng 5 years, matatag na yun. 10 taon pa kaya? 15 years pa kaya? 17 years pa kaya? Pangalawa, product. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga tao na nagsasabi na gusto ko sana sumali kaso may product. Di ba? Kaya sila nai-scam eh. Kaya sila naluloko. Kasi ang legit, pag naglabas ka ng pera, dapat may bumalik na produkto o serbisyo. Okay? Tapos yung product natin, hindi naman biro-biro. Attend kayo ng mga trainings nila Ma'am Lia, nila Ma'am Bea, di ba? Napakaganda ng mga produkto natin. Nainiwala ba kayo ang produkto natin, yan yung buhay ng ating negosyo? Kasi kung walang produkto, hindi tayo makikita-kita dito. Lahat ng negosyo may produkto at serbisyo. Diba? Hindi tatagal ang kumpanya natin kung puro lang tayo sistema. Diba? Tumagal ang sistema, tumagal ang programa, tumagal ang kumpanya, it's because of our product. Hindi natin kailangan pag-usapan yan. Okay? No doubt na dyan. Ang kailangan mo lang gawin, gamitin. Marami nagsasabi sa akin, marami nagtatanong sa akin, Coach, paano mo nagawa na consistent number one, top one pagdating sa selling sa e-commerce? Since pandemic, tayo ang number one pagdating sa e-commerce. Paano mo na consistent, Coach? Sabi ko, ang haba kasi ng training niyan. Hindi ko mate-training ng isang baksakan yan. Ganito gawin natin. Mag-training tayo sa proper training. Pero ito iiwan ko sa iyo na tip para makabenta ka na kahit ngayon. O ito, sino dito gusto makabenta ngayon na? Kahit ngayon, habang nagte-training tayo, sinong gusto makabenta, taas kamay. Sino gusto makabenta, taas dalawang kamay. Sino dito gusto makabenta, taas pati dalawang pa. Paki-check, naka-record tayo. Paki-check. Sana wala na pong magtaas ha. Baka iba sa inyo naka-okay sa taas pero pag nataas yung paa, di ba, naka-swimsuit pala, naka-swimsuit. Ganyan sa online eh. Oh, ito gawin nyo. Okay? Ito kasi lagi ko ina-advise sa lahat. Kahit pay-in. Yan, ito. Sino gusto magkaroon ng benta ngayon? Sino gusto magkaroon ng pay-in ngayon? Ganito sekreto. Gusto nyo ba gawin? Gusto nyo bang alamin? O sige, bilang kayo. 3, 2, 1. Para makabenta kayo ngayon. Para makapag-recruit kayo ngayon. Maka-pay-in kayo. Ang gagawin nyo ito. Okay, ano nyo, nakuha nyo ba? Malinaw ba? Malinaw naman po. Ah, narinig nyo po ba na okay? Ba't po kayo tumatawa? Hindi nyo po ba, ba't po? Bakit? Ano nangyari? Bumagal po yung internet ko. Siyempre, bago ko sabihin, sabi ko nga, binabayaran ako ng 50 mil. Magbayad kayo kahit 5 piso. Hindi, wala akong sisingilin sa inyo pag sinabi ko sa inyo to. Ang deal lang natin, makinig lagi kayo sa mga mentor nyo, makinig kayo lagi sa mga uplines nyo. Wala silang sasabihin kundi yung kakaganda ng negosyo nyo.
So ito na. Okay? Nakita ko yun. May nakita kong isa nakahiga. Nung narinig, nung narinig to sasabihin ko, bigla na patayo. Promise, tinitignan ko yung camera niya kanina. Siguro napachat sa GC yun. Sinabi ba ni Coach? Sinabi ba? Hindi ko nata narinig. Ito na. Seryoso ako. Seryoso to seryoso to. Promise. Ito po yung sekreto namin. Kung gusto nyo makabenta, gusto nyo makapagpapain ngayon, ang gawin nyo ganito. Bentahan nyo muna yung sarili nyo. Papainin nyo muna yung sarili nyo. Kung gusto nyo i-multiple accounts yung ibang tao, dapat multiple accounts ka. Kung gusto mong i-share yung product, gusto mong ibentahan, dapat bentahan mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin? Siyempre, pag binebentahan, di ba ang daming tanong? Bentahan mo yung sarili mo. Ba't ko bibilin yung Ultimas yan? Ano bang benefits niyan? Yung pala yun. Okay pala. Maganda pala. Bagay na bagay pala sa akin pala. Ha? Pag-aralan mo, gamitin mo. Bentahan mo yung sarili mo. Okay? Pag gusto mo magkaroon ng maraming pay-in, papay-inin mo muna sarili mo. Paano, coach? Simple lang. Gawin mo muna na tamang tao yung sarili mo. Kung gusto mo makakuha ng leader, dapat leader ka. Kung gusto mong kumuha ng tao na lagi umate ng training, dapat lagi ka nasa training. Kung gusto mo ng tao na positive thinker, dapat ganun ka rin. Hindi siya magsisimula sa ibang tao. Magsisimula siya sa iyo. Disclaimer, akala nyo basic yan. Pero kung seseryosohin nyo sinabi ko at ulit-ulitin nyo, promise ko sa inyo, dyan na magsisimula yung breakthrough ng business mo. Bentahan, invite ang sarili. Kasi pag ginawa mo yan, binenta mo yung sarili mo, hindi na kailangan ipaalala sa'yo na mag-rank up ka. Hindi na kailangan na bumili ka ng 62.5. Pag in-invite mo yung sarili mo, okay, baka yung upline mo pa yung invitahin mo. Upline, tara, training tayo. Upline, tara, hataw tayo. Coach, ready na ako. Coach, 15 heads na ako bukas. Kundi ba bukas, siguro sa isang araw. Pero hindi ako papayag na hindi ako magpi-15 heads. Kasi negosyo ko to. Okay? Huwag kang papayag na hindi mo magawa kasi nilimitahan mo yung sarili mo. Okay? Number 1, magtiwala sa kumpanya. Number 2, magtiwala sa produkto. Number 3, magtiwala sa sistema. Yung tatlong na yan, proven and tested na yan. Dito tayo nagkakatalo sa mga susunod ko sasabihin. Dito tayo nagkakaroon ng problema. Kasi itong tatlo, dito gumaganda yung industriya. Kumpanya, produkto, sistema. Okay? Yung pang-apat, pang-lima, tsaka sa mga susunod, dito nagkakaproblema yung industriya. Pag meron nag-object sa inyo, ito yung pwede nyo isagot. For example, may nagtanong sa atin, pyramiding ba yan, scam yan, ito yung pwede nyo isagot. Yung tatlong bagay, company, product, sistema, given na yan, lahat yan maganda kasi approve yan ng mga department sa government. Kasi hindi naman sila magkakaroon ng permit eh. Tama? Kung pangit yan. Ngayon, kung bakit nasisira ang industriya? Kasi sa pang-apat, yung taong nagdala sa'yo dito. Okay? Sige nga, kung naniniwala ka, kung believe ka, kung may tiwala ka dyan sa mentor mo, i-comment mo nga dyan. I-shoutout mo nga sila dyan ngayon. Mentor, coach, salamat po kasi nasama po ako sa Red Lions dahil sa'yo. Sige, i-comment mo dyan ngayon na. Sa simpleng pag-comment mo dyan, sa simpleng nakita niya lang kung paano mo siya pasalamatan, promise ko sa'yo, ma-appreciate niyan. Mas tututukan ka niyan. Mas manggigigil siyang tulungan ka. Kasi na-appreciate niya yung effort mo. Okay? Kung wala man dito yung taong nagdala sa'yo, kung iniwan ka na, huwag ka mag-alala. Kasi wala ka mang mentor, wala ka mang coach, tandaan mo, nandito kami. Hindi ka nag-iisa. Pasalamatan mo yung mga taong nagtumulong sa'yo. Pasalamatan mo yung taong nag-guide sa'yo. Pasalamatan mo yung nandyan nung down na down ka. Hanggang makuha mo yung resulta mo, pasalamatan mo sila.
Kasi diyan nagkakatalo sa pang-apat, diyan nasisira yung industriya. Kaya pumapangit ang industriya natin kasi may mga loko-loko na papasalihin tas iiwan. May mga loko-loko, papasalihin tapos lulukuhin. May mga loko-loko na papasalihin tapos magiging parang ghosting. Pero yung mentor mo, yung coach mo na nandito na ngayon, nakasama mo nagte-training, binabantayan ka, minomonitor ka, nagpupuyat kasama mo, pasalamatan mo yan. Kasi siya yung naging tulay, ginamit siya ng Panginoon para makita mo yung opportunity na magbabago ang buhay mo. Pang-apat, taong nagdala. Pang-lima, yung grupong sinalihan mo. Mga ka-RGS, proud ba kayo na Red Lions kayo? Proud ba kayo na ang sistema nyo RGS X4? Proud ba kayo na nasa community kayo ng pinakamalakas sa ating kumpanya? Proud ba kayo na nandito kayo na hindi lang negosyo ang turing sa'yo, kundi pamilya? So kung tama itong lima, anong mangyayari? Tama, magiging resulta. Pero syempre, wag nating kalimutan, okay, na magtiwala, taasan yung belief system natin. Ma-down ka man or umangat ka man, wag nating kalimutan yung creator natin. Yung rason kung bakit tayo nagsama-sama dito. Malamang yung iba sa inyo naliligaw kaya nilagay ko dito. Uy, wait lang, naliligaw ka, balik ka dito, lipat kita dito. Uy, di ka na dito, ka dito, dito. Uy, dito ka dito, dito. Yeah, yeah. Stay put, stay put. Ganyan ginawa ng creator natin. Diba? Iyak-iyak ka, huwag ka na umiyak, dito ka, dito ka, dito. Diba? Baon ka sa utang ngayon, huwag ka magala, ito yung solusyon. Okay? Iniwan ka ng jowa mo, huwag ka magala, marami kang jojowain dito, mayaman ba? Diba? Iniwan ka ng asawa mo, huwag ka magala. Okay? Mura na ang annulment mo. Dahil joke na joke. Pag level up ng asawa, iba na yan. Diba? So, belief system. Magtiwala ka sa creator natin. Huwag makalimutan magdasal. Ito na huli. Pwede ba kayo huminga ng malalim? Hinga, hinga, hinga. Inhale, exhale, inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Last one. Inhale. Wait lang may tumatawag sa akin. Inhale lang inhale. O, exhale na, exhale. Baka iba sa inyo biglang hindi na huminga. Baka bigla lang yung matayin. O, ito na. Naniwala ka sa kumpanya, naniwala ka sa produkto, naniwala ka sa sistema, naniwala ka sa tao na invite sa'yo, naniwala ka sa grupong sinalihan mo, nagbayad ka na tama? Tinanggal mo na yung duda mo, tinanggal mo na yung takot mo, tinanggal mo na yung lahat. Okay? Naniniwala ka sa Panginoon, araw-araw ka nagdadasal, umaga, tanghali, gabi, nagro-rosaryo ka pa. Lahat ng santo, tinawag mo na. Pero hindi ka magiging matagumpay sa grupo natin, sa sistema natin, sa kumpanya natin. Kahit lumipat ka pa, kung yung pinakahuli na dapat mong pagkatiwalaan, hindi mo pagkakatiwalaan. Sino yon? Hindi ako, hindi mentor mo, hindi yung mga taong nandito sa Zoom. Alam mo kung sino yon? Ikaw mismo. Hindi ka magiging resultado, hindi ka magiging successful kung hindi mo paniniwalaan yung sarili mo. Naniniwala kami sa iyo, naniniwala mentor mo, naniniwala lahat ng nasa paligid mo, pero mahihirapan ka na magkaroon ng magandang resulta kung di mo paniniwalaan ang sarili mo. Sabihin mo nga, kaya ko yan. Nandito ako kasi kaya ko to. Nandito ako kasi ako yung magbabago ng buhay ng pamilya ko. Nandito ako kasi nandito ako. Nandito ako kasi nandito ako. Nandito ako kasi nandito ako kasi nga nandito ka, it's because of reason. Hindi natin alam. Panginoon lang nakakaalam. Okay? Paniwalaan mo sarili mo kasi kahit maniwala kami sa iyo, lahat kami nandito, mahirapan ka namin tulungan kung di mo paniniwalaan yung sarili mo. Next, commitment. Yan, commitment.
Gaano ka-importante ang commitment? 200%? 300%? 500%? 1,000%? Kasi okay attitude mo, okay belief system mo, pero kung commitment wala, bali wala. Ano ba ang ibig sabihin ng commitment? Ito yung bagay na hindi ka komportable, ginagawa mo pa rin. Ito yung bagay na kahit hindi ka komportable, ginagawa mo pa rin. Ito yung bagay na hindi ka komportable, ginagawa mo pa rin. Parang ganito, hindi ka naman komportable dito, di ba? Nagte-training ka, nagpupuyat ka. Hindi ka naman komportable na nare-reject ka. Hindi ka naman komportable na pinagtatawanan ka. Hindi ka komportable na kumakausap ng tao kasi mahihain ka. Okay? Sino dito mahihain? Taas kamay, wag po kayo mahiya. Imagine mo, no? May nagsabi lang sa'yo na wag ka mahiya, bigla mo na tinaas yung kamay mo kahit mahihain ka. That's the power of teamwork. Pag sinabi namin sa'yo kaya mo, gawin mo, magagawa mo. Basta makinig ka. Parang kanina. Sino dito mahihain? Taas kamay. Huwag kayong mahiya. Nagets nyo? Basic, di ba? O commitment. Ako, binibigay ko commitment ko sa inyo. Ibigay niyo yung commitment nyo, pero dapat meron 3 commitments. Yan. Hindi ko alam kung naririnig nyo sa ibang trainer to, pero every time na nagtatanong ako, ilang commitment yung nalalaman nyo sa iba? Isa lang. Ako 3. Yan. Kasi pag kulang, walang resulta. O gusto nyo malaman kung ano yung 3? Sige nga, pwede nyo i-comment dyan, hula nga muna, hula-hula. Hula-hula-hula. Again, ang commitment, ito yung bagay na sinabi mo gagawin mo kahit hindi ka komportable. Ano yung 3 commitments? Kung natin nga pahirapan kasi malapit na mag-alas 5. Pano Panoorin ko na lang kayo ng video. Okay? Kasi iba sa inyo, gusto pa rin naman talaga mag-training. Pero again, naiintindihan ko kasi nga, iba sa inyo, pagod. Okay? Basta pag natulog kayo, nakatingin naman yung Panginoon, o ikaw bahala. Nagsayang ka na ng 2 oras, hindi mo patapusin. Hindi, kaya ko to, lalaban ako, lalaban. Diba? Magkape ka kasi, mag-exercise ka kasi, tumayo ka kasi. Humanap ka ng paraan para magising ka. Di ba? Change, 3 commitments. O ito, panoorin nyo lang to, sandali lang. Nahihirapan ka pa rin ba magkaroon ng magandang resulta dyan sa negosyo o opportunity mo? Baka wala ka nitong 3 commitment. Number 1 is time commitment. Pangalawa is coachable commitment. At pangatlo is action taker commitment. Number 1, time commitment. Sa lahat ng opportunity o business, kailangan binibigyan ng quality time. Baka hindi mo lang nabibigyan ng sapat na oras, kaya hindi ka nagkakaroon ng magandang resulta dyan sa opportunity o negosyo na meron ka. Pangalawa, kailangan tuloy-tuloy yung tinatawag mong pag-aaral. Sabi ko nga lagi sa mga estudyante ko, learn pa more, earn pa more. Dahil pag naghinto ka na ng pag-aaral dyan sa negosyo mo at nasabi mo na sa sarili mo na alam ko ng lahat, promise ko sa'yo, yan na rin yung start ng pagtigil ng income mo. Dahil ang pagninegosyo, kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral dyan. Pangatlo is action taker commitment. Kailangan lagi kang nag-a-action, lagi kang step forward. Kailangan lagi kang merong plano at merong kang action. Dahil yung iba, natatapos lang sa plano. Yung iba, sinasabi, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Kaso nga lang, hindi nila tinetake action. Yung iba, may oras nga. Yung iba, pinag-aralan na lahat. Kaso nga lang, hindi nag-take action. So, simple lang itong 3. Ngayon, kailangan walang mawawala dyan. Kailangan kumpleto yan. I hope nakakatulong ito sa iyo kanegosyo at magkaroon ka ng magandang resulta dyan sa negosyo o opportunity mo. Kung may natutunan ka at nag-enjoy ka dito, follow for more. This is Coach Rian. God bless to you. Learn pa more, earn pa more. Nahihirapan ka pa rin ba? O yan. So sige nga, sa mga nakinig talaga, sa mga gising pa, sa mga focus talaga, ano yung 3 commitments na sinabi ko sa video? Okay. Huwag kayong ma-focus dun sa video dun sa sinabi ko. Pag nakatingin kayo sa kape. Time commitment,
hapon sa Europe, kaya kahit hanggang gabi ang training. Yun ang masarap eh, no? Yung kahit 24/7 mag-training kami dito kasi may makikinig pa rin. Kasi nga meron international. Yan. Coachable commitment and action taker commitment. Yan. So, bakit importante na kompleto yung tatlo? Kasi may oras ka, parang ganito, oras. Okay, binibigyan mo, nilalaan mo, hinahataw mo, training, hataw, tapos coachable ka pa, di ba? Nakikinig ka naman. Kaso kung wala kang gagawing action, bali wala lahat. E di sana nanonood ka na ng Netflix, sana nanonood ka ng YouTube, di ba? Sana naggalagala ka na lang, di ba? Parang ganito. Kaya tinodo ko tong training. Kasi ang tops talaga, ang para sa nakakaalam po talaga, 3 hours po talaga training nito. Kaya tinodo ko to kasi dito natin malalaman kung sino talaga yung action taker commitment na after ng training, magte-take action. Okay? So, dalhin niyo po yung tatlong yan. Time, coachable, action taker commitment. Okay? Tsaka singit ko lang din, unti-unti, mag-content na rin tayo. Okay? Gusto kong gayahin si Coach Kester. Di ba? Ako, ang mentor ko sa pagko-content, si Mentor Butch. The Butch Tan. Yan. Kasi ang labanan talaga ngayon sa online content na, original content. Kaya kung ikaw, sinasabi mo sa sarili mo, mahihain ka, etc. Ito yung content mo, mahihain. Hello, ako nga pala si Maria. Isa po akong mahihain. Pasensya na po kung mahihain ako. Di ba? So, sino magiging follower mo? Yung mga mahihain din. Oh, good news, dumadami kayo na mahihain. Di ba? Pero unti-unti, dahil nalalabanan mo yung mahihain, unti-unti nakakapagsalita ka na, nakakaharap ka sa camera, nakakapagbigay ka ng value. Okay to si Maria, araw-araw nagko-content kahit mahihain na. Ano kayang ginagawa nito? Oh, di ba? Oh, ganun lang yung bulol ka o mag-content ka. So yung mga follower mo bulol din, 'di ba? Ano pa? Ano pang mga ano pang humahad lang? Mahiyain, bulol, o hindi ka pogi, hindi ka maganda. Huwag ka mag-alala. Ang dami na nagpatunay. Lahat ngayon mayaman na kahit pangit. What more ikaw na pogi at maganda kasi gumagamit ka ng Red Lions at Uno products. 'Di ba? Yung mga pangit nga napatunayan, ikaw pa kaya? O, ano pa? Ano pang magiging dahilan? Puro ka rason eh. Coach, nadi-discourage kasi ako eh. Yan. Yung discouragement, na ano tuloy ko kay Celso eh. Komedyante. O, for example, si Celso, komedyante siya. O, di. O, discouragement. Yan. Lahat tayo merong ganyan. Yung mga matatagal nga may discouragement. Yung bago pa. Nagigets niyo ako? Ibig sabihin, ang discouragement normal. Pero pag dala-dala niyo yung mindset na tinuro ko sa inyo, promise. Kasi siyempre, hindi ko na kailangan nabaan pa tong training. Again, i-follow nyo na ako, meron ako ginagawang training na paano mag-reject ng prospect. Andun pa lang sa title, magiging attractive agad eh. Paano mag-reject ng prospect? Kung sobrang tagal mo nang nare-reject, this time, ikaw naman mag-reject ng prospect. Kasi ganun ginagawa namin. Ang kinakausap lang namin yung mga qualified para hindi sayang oras. Lalong-lalo sa part-timer. Kaya kahirap kasi part-time ka. Alam ko na yon. Yun na yung reason mo. Part-time ka na nga, kinakausap mo pa lahat. For example, 2 oras lang available mo. Kinausap mo pa yung dalawa na negative. Eh di wala ka na, wala ka na magiging activity. Di ba? So, basta i-follow nyo na ako. Marami akong training tungkol doon. Paano mag-reject ng prospect. Discouragement, Diyos ko, ipagpag nyo lang yan. Pagtawanan nyo lang yan. Again, tayo ang may hawak ng alas. Sila ang may kailangan sa atin at hindi tayo may kailangan sa kanila. Sila ang may kailangan sa atin at hindi tayo may kailangan sa kanila. Paulit-ulit-ulit para hindi kayo tamaan ng discouragement. Excitement level, dapat lagi kayo excited. Eh coach, mahiyain nga po ko. Sinabi ko na kanina yung technique. Kung mahiyain ka, ang magiging follower mo, mahiyain din. Dadami kayong mahiyain. Susunod, hindi ka na mahiyain kasi unti-unti overcome mo na yung fear mo. Okay? Natatalo mo na yung takot mo. Natatakot mo na yung hiya mo. So susunod din yung mga followers mo.
Unti-unti, sila din yung mako-convert mo dito sa negosyo natin kasi since day one nang mahiyain ka, tinuruan mo din sila paano mawala yung hiya nila. Na from mahiyain, naging walang hiya na. Kung gusto mo yumaman, gusto mong umasenso, putik na yan. Walang mayaman na mahiyain. Kapal mo ka. Bonus nga ngayon kasi online na eh. Kung yung time namin, ah, baka nangangatog ka na. Samantalang sa online, for example, bago ka, hindi mo alam gagawin mo. May nag-reject sa'yo, may nag-object sa'yo. Pyramid ba yan? Wala, bago pa lang ako ah. Ah, bigla mong patayin yung Zoom. Tapos, bago mag-apply mo, may kausap ako eh. May, ano, okay. Tapos balikan mo. Leah, thank you for waiting. Thank you for your understanding. Nawalan ako ng connection. Alam mo naman, di ba? Yung normal. By the way, yung tanong mo. Yeah, di ba? Professional way. Tapos may objection na naman. Ang gawin mo, huwag mo nang patayin. Okay? Ang gawin mo naman, ay wait lang, may tumatawag. Uh, Magbisi-bisihan kapag di mo alam. Di ba? Hindi, huwag niyong gagawin yun na joke lang yan. May tamang pag-handle na objection. Biglang end ng video. Pasensya na, lobat ako ah. For example, bago ka, nakatanggap ka ng 10 objection. Grabe, sampung rason ang hirap doon. Nawala ng kuryente, nawala ng internet, dumating yung Shopee, dumating yung Lazada. Ay, lako. Ganito kasi yung negosyo natin. Okay? Excitement level, dapat lagi masaya. Imagine nyo yung level ko from 9 p.m. hanggang 12 a.m. Ganito pa rin. Kasi hindi pwedeng bumaba yung level ko kasi mahahawa kayo. Pinaka-last, focus. May isa pa palang last goal. Focus. 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 Ako na nagsasabi, maganda yung multitasking. Totoo yun. Kasi ako po yung isa sa biktima niyan. Maganda yan sa totoo lang. Pero simula nung nag-focus lang ako sa isang bagay, dun, dun nag-clear yung mind ko. Dun nagkaroon ng mas malinaw na resulta. Dun mas malinaw na makukuha ko yung success kasi nakafocus ako. Again, kung part-time ka kasi may trabaho ka, okay lang yan. Multitasking, okay yan. Pero pag trabaho, trabaho. Ako na mismo nagsasabi, kahit hindi ka masaya, kahit na napipilitan ka, gawin mong masaya. Kasi ikaw din mahirapan eh. Ayoko ng trabaho ko. Ayoko sa boss ko. Ayoko sa katrabaho ko. Pag ganun, nararamdaman kita, ayaw mo talaga. Pero tanggapin mo, dapat maging masaya ka kasi ikaw mahihirapan. Kasi pag boredom ka at stress ka sa trabaho mo, tandaan mo maapektuhan negosyo natin. Pero pag masaya ka sa trabaho mo, kahit sobrang hirap, pag masaya ka, nakakahawa ka ng excitement level, yung mapapansin ka ng mga katrabaho mo, anong meron dito? Ba't ang saya-saya? Samantalang pare-pares kami ng trabaho. Pare-pares kami pinapagalitan. Pare-pares kami stress. Ba't ang saya-saya nito? Diba? Gawin mong masaya ang trabaho mo, doon ka pa makakahatak, doon ka pa magkakaroon ng prospect. Diba? O, focus ka lang. Focus ka lang dito sa ginagawa natin. Focus ka lang dito. Focus ka lang dito. Focus ka lang dito. And make a goal. Tandaan mo, ang paghataw na walang goal, bangungot yan. Magpa-goal setting ka sa mentor mo, magpa-goal setting ka sa coach mo. Walang iba yung gagawin yan, kundi ibigay yung todo para sa'yo. Malapit na ako matapos, bigyan na lang ng 5 minutes. Tatapusin ko tong training na to. Again, ABC to success. Huwag niyong kalimutan, number 1, dapat okay yung attitude nyo. Number 2, dapat mataas yung belief system nyo. Number 3, commitment, malalim. Pang-apat, nahihirap. Discouragement, huwag niyo nang alam ano yan. Ang sekreto dyan, CRS mindset. Pang-5, excitement level, dapat mataas na mataas. Next is focus. At pinaka-last, goal setting. Hindi pwedeng hataw lang ng hataw. Ngayon, sa dami-dami kong sinabi, malamang alam nyo kung paano, kung para sa kanino siya gagawin.
Ako, pamilya ko talaga. Nasabi ko nga, breadwinner ako. Before ako bumuo ng sarili kong pamilya, minake sure ko okay ang estado ng buhay ng pamilya ko. At ngayon, nakakatuwa, it's because of our business, nabuo ulit kami. Okay? Broken family kami since grade 4. Pero nitong mga nakaraang taon, simula nung pandemic, nabuo kami. Okay? Kasi ang sarap sa feeling na nilaban ko talaga. Kasi nga, alam ko yung feeling ng broken family. Kaya simula nung nagkaroon ako ng pamilya, pinangako sarili ko, itong pamilya ko, magiging okay to. Itong pamilya ko is magiging maayos to. Ngayon ganito mga ka-RGS Explorer. Again, hindi tayo magkakalinya, hindi ko kayo grupo, wala akong magiging benefit kapag kumita kayo. Pero gawin natin ganito. Naniniwala ako, hindi isang beses ang isang training. Hindi isang beses ang learning. Okay? Nagustuhan niyo ba yung training ko? Sige nga. Yung totoo po Pwede niyo sabihin, Coach, ang haba naman. Coach, inantok na ako. Pasensya na pero 3 hours po talagang training ng TAPS. Hindi ko kasi pwedeng shortcutin. Okay? Okay? Malaki ba tiwala niyo sa akin mga ka-RGS X4? Gusto niyo ba bang magpaturo sa akin, magpag-guide sa akin? Okay? So ako, as of now, ang focus ko ngayon Red Lions. Kasi ang dami ko na natulong sa ibang grupo. Okay? Lahat ng sistema naturo ko na. It's time naman para sa pamilya ko naman. Okay? Hindi ko kayo monitor ng hataw nyo kasi hindi ko kaya yun. Okay? Ang gawin lang natin ganito. Kasi darating yung panahon. Siyempre ngayon, umating kayo ng training ko. Umating kayo ng mga training ng mga mentors natin, mga coaches natin. Darating yung time, babalikan natin kung sino po yung mga taong tumulong sa atin. Ngayon ganito. As part of monitoring, kasi siyempre yung mga leaders nyo, chinachat ko yan. O kamusta si Kwan? Kasi nag-chat sa akin dati yan eh. Ito yung deepest way niya. Okay? So, ito yung ginagawa ko kasi sa ibang grupo. Lalong-lalo yung walang upline, walang mentor. I-add, i-follow nyo ako sa aking Facebook account, Rian de Saldana. I-chat nyo yung deepest way nyo. Okay? Ngayon, kapag nahihirapan kayo, nalolo moral kayo, gusto nyo na mag-quit, di ba, syempre, mag-chat-chat kayo sa mga mentor. Ako, hindi ako madalas talaga makapag-reply kasi syempre, ang dami nyo. Pero pag naisipan nyo akong balikan, naisipan nyo ako i-message, di ba pag nag-send ko, pag-click nyo ng message, makikita nyo yung dati nyo message. So ito yung reason na ito yung ginagawa ko for ilang years na, sobrang proven and tested. Kahit hindi ako makapag-reply, bigla nilang naaalala, oo nga pala, nakipag-deal nga pala ako kay Coach Rian. Chinat ko nga pala siya na, Coach, ito po yung deepest why ko. Sabihin nyo sa akin, i-chat nyo ako ngayon. Gawin natin to ngayon. Again, workshop to. Part of the workshop. Part of the taking action po ito. Promise ko sa inyo, sobrang simple nito pero napaka-powerful nito. Na soon, pag nahirapan kayo, na low moral kayo, okay, babalikan yan. Magme-message kayo sa akin. Kahit hindi agad ako mag-reply, mamomotivate kayo kasi makikita niyo yung message nyo. Coach, kaya po ako pumasok sa RGS Export kasi sa pamilya ko, gusto ko na makapag-for good. Ang tagal ko na po sa ibang bansa. I-message nyo ako ngayon na. Tapos sa lahat ng magme-message sa akin, kahagabi, di ba, may binigay akong marketing tools. O ngayon, meron ako ibibigay sa inyo additional marketing tools. Kasi nagsunod yung training ko, dalawa eh. Di ba? So dapat sa next training pa to, pero ngayon, i-boast ko na, di ba? Para mapatunayan nyo sa akin talaga kayo yung tamang tao. Imagine nyo, tinapos nyo 3 hours training. Hindi kayo nagsawa sa akin. Okay? So pag tapos na kayo, okay? Magaling po talaga tagos sa puso. Mamaya, sasabihin ko yung salitang puso na yun. Ngayon na nga, baka malimutan ko. Bilisan nyo, bilisan. Bili, i-chat nyo na ako. Sabihin nyo yung reason nyo. Kasi babalikan nyo yan pagdating ng panahon. Okay? Tapos meron ako ituturo sa inyo pagdating sa puso. Ito yung kaduktong ng gusto nyo makabenta, gusto nyo makapag-invite. Ito ibang tao na. Kanina kasi sarili nyo. Ito ibang tao na. Simula bukas, kahit mamaya, promise ko sa inyo, kahit di nyo na ako kasama, promise ko sa inyo, makakapagpapayin kayo kahit di nyo ako kasama. Kahit hindi nyo kasama yung mentor nyo. Meron akong sasabihin sa inyong secret sauce. Para ako chef, no? Secret sauce.
Masarap na yung adobo na pinatikim ko sa inyo. Mas papasarapin natin kasi kayo yung nagstay. Okay na? Game na? Deal na? I-type nyo dyan, done. Kung nakapag-PM na kayo. Bahala kayo kung nag-PM kayo. Bahala din kayo kung hindi. Hindi naman para sa akin yan. Para sa inyo yan. Okay? Comment kayo dyan ng done kasi sasabihin ko na yung secret sauce. Secret sauce. Bilis, bilis, bilis. Grabe, grabe. Okay? Basta lahat ng kasama sa mga exclusive training, sa mga, pati sa, sa community ko. Yan, libre lang yun. Last time may pinost ako doon, all about Facebook ads. Grabe nga yung Facebook ad, ang ganda ng result. Thank you sa turo ni Ma'am Lia. Kung gusto niyo magpaturo, ibigay si Ma'am Lia. Okay, so ito, secret sauce. After nito, okay, para makuha nyo, again, message nyo ulit yung Coach Rians S mamaya. Ito yung secret sauce. Meron akong uh, dala-dala, simula dati pa, kahit hindi pa ako magaling, ito na yung dala-dala ko. Siguro na namana ko to sa aking mother, sa aking mami. Mami kasi tawag ko sa mother ko. Lahat naman ng kausap ko ito yung sinasabi. Ang sikreto ko, nasasabihin ko sa inyo kung bakit magaan ako kausap, kung bakit magaan ako makipag-deal, hindi parang hirap na sapilitan. Ito yung secret sauce. Ready na ba? Ready? Sabi siguro, na naman eh, may gana naman ako, coach. Tatayo na naman ako. Di ba? Tandaan mo, bilang trainer, napakahirap mag-training ng 3 oras at papanatiliin, nakafocus yung mga student kahit antok na antok na. So dahil ready na lahat, ito na, makinig mabuti. Ang secret sauce sa pagko-close ng deal, pakikipag-usap, prospecting, etc. Gamitan nyo ng puso, wag ng nguso. Gamitan nyo ng puso, wag nguso. Gamitan nyo ng puso, wag nguso. Okay? Sabay-sabay nga na tayo. Sabay-sabay. May kaduktong pa yan. Gamitan ng puso, wag nguso. Sabay-sabay tayo. Gawin nyo rin ginagawa ko. Gamitan ng puso, wag nguso. Okay? May kaduktong. Makinig muna bago magsalita. Makinig muna bago magsalita. Makinig muna bago magsalita. Okay? Grabe yung training natin. Parang parang basta. Gamitan ng puso, wag nguso. Makinig muna bago magsalita. Bakit? Ang totoong closer, magaling makinig. Okay? Pakinggan mo kung anong problema niya. Pakinggan mo kung saan siya humuhugot. Pakinggan mo kung anong pinakakailangan niya sa'yo. Kasi, kapag ikaw marketer, salita ka ng salita. Hindi mo na-address kung ano yung kailangan niya. Kaya hindi niya nararamdaman na kailangan niya yung ino-offer mo. Pero nakikinig ka, unti-unti, alam mo kung ano magiging atake mo. Okay, may problem yung nanay niya sa high blood. Okay, nawala ng trabaho yung asawa niya. Ah, yun yung pain niya, matagal na siyang abroad, so na-homesick na to. Okay. So habang nakikinig ka, nagkakaroon ka ng idea. Okay? So habang magsasalita ka, okay, gamitan mo ng puso. Alam mo, naiintindihan kita. Alam mo, kung ako nasa sitwasyon mo, malamang malulungkot din ako. Malamang baka gawin ko din ginawa mo. Buti na lang nakita mo itong opportunity, no? Buti na lang nakita mo yung post ko. No? Tingin mo ba may reason ba't
Ba't mo nakita to? Gamitan ng puso, wag nguso. Makinig muna bago magsalita. Okay? Kaya na, may natuto ko sa'yo. May natuto ba? May natuto? Yan. Sana pag nagkita tayo sa office, wag naman gumanyan ha. Coach, coach, coach! Ang malupit, ginawa pang dalawang kamay. Coach, coach, coach! Para tayo taka sa office. Nilagyan ko lang ng ano, para tumata. Sign language. Gamitan ng puso, wag nguso. Okay? So, meron akong ipapanood sa inyo. Ito, kuha lang kayo ng mga ilang words. Okay? Siguro sa end ko na to. Okay, papanood ko sa inyo mamaya yan. Yan yung magiging bitbit nyo. Again, gusto nyo ba matutunan kung paano ma-automate yung Facebook page nyo, yung posting? So lahat ba nakapag-PM na ng APP sa coaching page? So marami sa inyo nagsasabi, magaling si coach, ganyan-ganyan. Lahat to pinag-aralan ko lang. Tourism management ako, wala sa kurso ko na aralin ito. Pero naniniwala ako pag gusto, aralin mo, magagawa mo. Okay? So lahat na nag-PM kanina sa aking coaching page, Coach Rian S ng APP, congratulations. Kasi after ng training ko, i-edit ko na yung chatbot ko, i-activate ko na ulit yung bayad. Para lahat na mag-PPM ng APP mamaya or bukas, sisingilin na siya ng chatbot. Okay? So congratulations kanina sa mga nag-PM. So makukuha nyo yung training na paano po yung auto-posting ng Facebook page para kahit tulog ka, kahit part-time ka, automatic humahato yung page mo. Okay? Tapos, kung merong gustong sumuporta sa inyo, meron akong ginagawa na training for a cause. Kasi marami tayong mga ka-entrepreneur, marami tayong kasamahan sa ating kumpanya na nahihirapan kasi kulang sila sa mga sistema, kulang sila sa mga marketing tools. Yung iba nakakaawa kasi iniwan na ng mga uplines, ng mga mentor. So sabi ko, paano ko ba sila matutulungan? Siyempre, yung mga trainings ko, actually mura na siya kung ano nyo sa labas. So ang ginawa ko this year, yung mga training ko, hindi ko na, although meron pa rin ako yung mga high level, pero nilalagay ko na lang sa one-on-one. Ang ginawa ko right now, para matulungan ko buong kumpanya natin, para sa mga hindi makapasok sa training ko yung mga mahal, yung mga exclusive training, mga 10,000, 30,000, 50,000, ang pinakamalaki ko, 300,000. Lahat ng hindi makapasok, ang ginawa ko, gumawa ko ngayon ng isang community sa company po natin to. Tinawag ko po itong training for a cause. Okay? So ikaw, kung meron kang kakayahan na sumuporta, kaya siya training for a cause, wala akong hihingin na exact amount ng fee ng training. Ang gagawin mo lang is magdo-donate ka dun sa training para ito sa buong community. Sino po yung magbe-benefit? Kung sino po yung nag-donate. Okay? Ang pinaka napuntahan ng pondo, ako transparent ako, makikita nyo pag nakapag-donate kayo doon. Ang pinaka napuntahan ng pondo is nakagawa ako ng academy sa buong community na sumuporta sa aking training for a cause. Anong benefit nito? Yung ginagawa ko right now na 24/7 automation, yun yung tinuturo ko ngayon sa loob ng academy na kahit magkano yung binayad mo, makakapasok ka, pero ang worth na makukuha mo is worth 100,000. So ibig sabihin, kahit sino pwedeng makapasok. Kahit na kaya mo magbayad ng malaki or kaya mo ng gantong amount lang, di ba? So makakapasok ka. Ganon na yung ginagawa kong training sa buong kumpanya right now para lahat mapagbigyan. Kasi ang goal ko, matulungan ang sarili ko makapag-training kasi nga manganganak na yung misis ko sa September. Hindi ko magagawa na yung turuan kayo ng isa-isa. So ang nai-imagine ko, buhat-buhat ko yung anak ko. Di ba? Makikita ko na lang kayo sa loob ng academy, napanood nyo na yung video number 1, video number 2, tapos nagpo-post na kayo dun sa community natin. Coach, thank you kasi yung business ko 24/7 ang gumagana. Di ba? Wala akong tinitingnan na amount, bahala kayo. So kung gusto nyo makapasok, okay, pumunta lang kayo sa Coach Rian S, yung kaninang pinuntahan nyo, mag-PM kayo ng TFC.
Yung mga kahapon na nag-PM ng TFC, nakita ko kasama na sila dun sa community. Okay? Yung iba nabigyan na natin ng access sa website. Congratulations sa inyo. So ito yung ginagawa ko na tulong sa lahat. Parang kayo, hindi ko kayo kaya isa-isahin eh. Okay? So imbis na maningil ako ng bayad, di ba? Alam ko yung worth ko, then ginawa ko na lang, tulong ko na lang sa lahat. Okay? Kung may kakayahan ka, edi tulong mo, at least natulungan pa natin iba. Okay? So again, punta lang kayo sa Coach Rian S, i-PM nyo ng TFC. Okay? Mag-donate ka kay magkano kung gusto mong pumasok sa ating academy para matulungan mo yung sarili mo at matulungan mo din yung ibang tao. Okay? So tapos, gawin mong motivation ang lahat ng nangyayari sa'yo. Nadaba ka ng 7 times, bangon ka lang ng 8 beses. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may problema, lahat tayo may mga challenges, lahat tayo bangon lang. Okay? So kita-kits tayo sa loob ng academy. Okay? May ginawa ako doon na exclusive sa buong Red Lions lang. Yan. Iba yung sa buong kumpanya, tapos may ginawa ako sa exclusive sa RGS lang. Kung bakit may exclusive sa RGS, sa inyo ko lang po sasabihin to. Okay? Bumalik po ako sa pag-network right now, pero hindi ko po ginawa yung traditional. It's because of the academy. Yung ginawa ko dyan, okay? Yan yung branding ko. Nadamay lahat ng sumuporta sa academy. Kasi ngayon, nagraran ako ng ads. Ang pinakaran ko ng ads, 60 pesos. Pero ang napapasok ko is 2. Imagine mo, nagbabayad ako ng 60 pesos, pero ang pumapasok 2. Okay? So papasok siya sa mga training ko, series of training, unti-unti mama-mindset, tapos papasok siya sa pay-in, 1 account. Papasok na naman siya sa series of training, papunta sa 15 accounts. Ganon yung ginawa ko sa community. Okay? So congratulations sa mga kapasok sa academy natin. Again, wala akong hihingin sa inyo na exact amount. Kayong bahala. Basta galing sa puso, okay sa akin yan. Okay? So again, punta kayo sa Coach Rian S, i-PM siya ng TFC. And for my last message sa inyo ngayong gabi, kuha kayo ng words dito sa video na ipapanood ko sa inyo. Congratulations everyone. This is Rian Saldana na nagsasabi palagi na learn pa more, earn pa more. Panoorin niyo po ito. Top 5. Rian Saldana. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Unang-una maraming salamat po sa Panginoon dahil sa biyaya, lalong-lalo dito sa award na to. At sa lahat po ng biyaya binigay niyo po sa akin ngayong taon at bago magtapos itong taon natin. Salamat sa BOD, kila Boss William Barbo, Herbie Chua, and Oliver Chua, sa management team headed by Sir Gary Morales, sa buong Uno and Uno Premier, maraming salamat po. At syempre, hindi ko magagawa to dahil sa tulong po at guidance ng aking mentor Warren Trinidad and mentor Diane Trinidad. At syempre, binabati ko po ang buong Red Lions Global Support or RGSX4. At syempre, salamat po sa grupo namin sa Battalions RGS Bataan. Alam ko gusto mo rin na magkaroon ng mga awards na nakuha namin. Ikaw na nanonood. Yes, ikaw mismo. Alam ko na-inspire ka, alam ko na-motivate ka. Kung wala kang mga award ngayon, huwag kang mag-alala. Dahil next time, i-declare mo sa sarili mo na ikaw na ang susunod na magkakaroon ng mga awards na to. Ipag-pray mo, hatawin mo, dahil naniniwala ako, pag-deserve mo na, ibibigay niya na. Again, this is Rian Saldana. Maraming salamat po ulit sa award na to. Happy Says Rally po sa ating lahat at congratulations po sa ating lahat. Yun, so God bless mga ka-Red Lions. Huwag kayong mawawala. Mayroong announcement po si Ma'am Lia, okay, para sa mga special event natin. So, dalhin nyo po yung sinabi ko sa video. Kapag deserve mo na,
ibibigay niya na. Mag-take action kayo para maging deserving kayo. Again, kita-kits sa loob ng academy natin. PM lang kayo ng TFC sa lahat ng susuporta sa ating Training for a Cause. Promise ko sa inyo, ibabalik ko sa inyo yan ng 10, times 10 to times 100. God bless po. Ingat po lahat. Thank you, Ma'am Leah. Thank you sa lahat ng leaders ng Red Lions. Mentor Warren, Mentor Dean, at sa lahat ng bumubuo. Thank you po. Ayan, grabe. So, sobrang lupit. Okay, so, ayan. So, thank you so much, Coach Rian Saldana. Sige po, pasalamatan po natin si Coach Rian kasi grabe, talagang tinodo niya. Talagang totoo yung sinasabi niya sa GC po namin. Ano, itodo ko na. Di ba? Kasi yes po, una-una, talagang sobrang pasasalamat po namin sa iyo, Coach Rian. Na-miss talaga namin yung pagtitraining at grabe talagang all in yung training niya ngayon. Honestly po, yes, totoo po, no, 3 hours po ang training niya ngayong gabi ito, pero sa totoo lang, never ako nakaramdam ng antok, di ba? Sobrang, kasi nga talagang na-excite talaga ako, di ba, na mapakinggan yung kanyang turo. Kasi nga, honestly, tama po, no, pandemic pa lang, or Dubai siya na nagbagsak ng tops, pero this is the first time na narinig ko siyang magbagsak ng tops. Sobrang sarap. Sobrang ganda ng kanyang mga naituro kasi nga more on e-commerce po talaga ang lagi po naming napapakinggan sa kanya at isa po ako sa makulit niyang estudyante na grabe sobrang laking tulong po kaya po sa kanya po nanggagaling din po yung mga medyo mga alam ko po pagdating sa technology kasi ako po yung hindi talaga mateke. Alam ni Coach Rian yan kung gaano ako katigas sa ulo. Di ba? Gaano ako katigas turuan. Minsan binibiro nila ako ni Coach Rian, Ma'am, yung anak mo na lang ang turuan ko. Alam mo yon. Kasi di ba ako yung, basta, pero nagpasalamat ako sa kanya kasi nga sobrang haba ng kanyang pasensya. No? So, kaya sige po, pasalamatan natin ng todo si Coach Rian. Thank you, thank you, thank you so much talaga, Coach. Kasi hindi ka talaga nagsasawa sa amin na magturo. At salamat po dahil andyan ka. Welcome back. Di ba? Talagang na-miss namin ang yung bagsakan, Coach Rian, no? So, ayun, tama po yung sinabi ni Coach Rian, ano, bago tayo matapos ngayong gabing ito, kasi marami na po na ituro si Coach Rian, hindi na ako magdadagdag pa, kasi nga, tama, no, medyo, actually, maaga pa to, no, kasi nga, before, sa offline, grabe po yung aming training, no, talagang, matatapos yung training namin sa office, madaling araw na pagdating ng bahay, umaga na, di ba, ganun ang hatawa namin before, pero you're very lucky kasi nasa bahay lang talaga tayo, no? So this time, maaga pa to para sa amin kasi sa mga gantong oras nasa office pa kami, no? Nung before po, nung offline pa po, no? So ayun, bago tayo matapos announcement po, malapit na po yung ating 13th year anniversary sa Red Lions po. Okay, baka magtaka kayo, 17 years na tayo, bakit may 13 years? So, 13 years anniversary po ng buong Red Lions. So, malapit na po yan. Online natin gagawin sa Zoom this coming August 10, no? Kaya, ayan, may posters na po tayo sa mga gustong humabol na ma-award, especially po sa multi-stores awards, no? Talagang habol kayo kasi pwede pa po. And then, may tickets po tayo. Bakit may tickets, Coach Lia? Kasi po may mga prizes po tayo, may mga pa-sorpresa po kami sa inyo kaya wag mong isipin na may ticket pero napakaliit lang naman po ng ticket, no? Halagang 500,000 pesos lang. Grabe. Magkano ba talaga? Okay. Pag 1,000 ticket ang bibilhin mo. O, di ba? Grabe yan. Kasi mas maganda po, the more tickets po na bibili natin, the more chances of winning. So, paano yun, Coach Lia? 50 pesos lang po ang ticket. Biro lang po yun. Okay? 50 pesos lang po ang tickets at marami tayong mga papremyo na matatanggap. Kaya, see posters for more details po at may mga poster na po tayo. At napakalupit po ng ating guest speaker. Ayan. So, ito talaga ay alam ko,